Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay September 27, 2025, araw ng Sabado. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 43 hanggang 45. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan pagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano kaya ang hindi nauunawaan ng mga alagad sa sinabi ni Jesus? At inilingid pa ang ibig sabihin nito sa kanila. Ako din ay halos makatulog na sa pagme-meditate. Halos umabot na ako ng mahigit 1 oras sa pagsasaliksik kung ano ang ibig sabihin nitong hindi nila maunawaan ang sinabi ni Jesus. Pero sa check ko sa mga notes dito at pag-meditate, nag-focus ako dito sa sinabi ng ating Panginoon na sinasabi niya na tandaan ninyo itong sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao. Sa atin, sa panahon natin ngayon, alam naman natin na kapag sinabing ipagkakanulo ang anak ng tao, ibig sabihin si Kristo ay magdudusa at mamamatay sa krus. At itong mga alagad sa panahon nila, hindi pa nila maunawaan ang ibig sabihin nitong ipagkakanulo. Kasi ang tingin nila kay Jesus ay isang Mesiyas, isang makapangyarihan, lalong-lalo na at nakita nila ang kapangyarihan niya na magpagaling ng inaalihan ng masamang espiritu. Ang tingin nila sa ating Panginoon ay isang immortal o kaya hindi mamamatay at isang magiging tagapagligtas nila dito sa lupa. Pero dito mapapansin natin na ang binanggit ng ating Panginoon, ipagkakanulo ang anak ng tao. Ito ay isang misteryo na ating pinaniniwalaan bilang isang Katoliko. Ang misteryo ng Trinidad. Ang ibig sabihin ay meron tayong iisang Diyos pero 3 persona. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. At ang Diyos Anak ay mayroong 2 kalikasan or nature. Isang divine at isang human. Kaya pag sinasabi ng ating Panginoon na anak ng tao, ang tinutukoy niya ay ang kanyang human nature. Yung kalikasan niya bilang isang tao. Kaya dito, hindi nila maunawaan na ang sinasabi ng Panginoon ay mamamatay siya. Mamamatay ang kanyang
human nature o kaya yung kalikasan niya na tao. At ito nga ay nangyari at alam naman natin na pagkamatay ni Kristo sa loob ng 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Siya ay nabuhay na mag-uli sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Namatay ang kanyang katawang lupa, pero ang kanyang kalikasang Diyos ay hindi namatay. Ito ang bumuhay sa kanyang kalikasang tao or human nature. Ganon din naman tayo kapag namatay, ay ganon din ang mangyayari. Sa huling araw ay tayo ay muling bubuhayin ng ating Diyos. Kaya sa atin ngayon bilang Katoliko, ang binigay sa atin na utos ng Panginoon doon sa huling hapunan, sinabi niya sa kanyang mga alagad na ito ang aking katawan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ganon din sa sinabi niya doon sa alak, ito ang aking dugo na ialay ko sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kaya sa tuwing tayo ay pumupunta at dumadalo sa banal na misa at ating tinatanggap ang banal na Eucharistia, totoong tinatanggap natin ang banal na dugo at banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa huling araw, ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi nga ng ating Panginoong Jesus, He is the eternal life. Siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, yun lamang po ang aking reflection sa araw na ito. At nawa ay makita-kita tayo bukas ng linggo. God bless po. Amen.